Paano nga ba makakuha ng guarantee letter or assistance from DSWD kung sakaling namatayan o kakailanganin ng burial assistance? Pag-usapan natin? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ipinagpatuloy na nga ng DSWD ang pagbibigay ng guarantee letter hindi lamang sa medical needs kundi sa burial needs o yung sa pagpapalibing. Kasama dyan yung mga funeral services, yung mga iba pang expenses na may kinalaman nga sa burial assistance. At nakadepende na rin sa mga isasubmit mong requirements at sa assessment na rin kung magkano nga ba yung mabibigay na tulong ng DSWD. Pero bago natin pag-usapan kung paano nga ba mag-apply nito, sino-sino ba yung pwedeng mag-apply? Obviously, yung immediate family, pwede yan, allowed, legal guardian. Pero kung sakaling ibang kamag-anak o ibang tao yung nagbayad sa pagpapalibing, yung gumastos o yung nakapangalan sa mga dokumento na nagpapatunay na sila yung may pananagutan sa gastos sa libing, sila yung pwedeng maging claimant or mag-apply sa DSWD. Hindi lamang yung mga indigent, hindi lamang yung mga mahihirap, kahit may mga trabaho o middle class ay pwedeng mag-apply. Ano nga ba yung mga requirements bago pumunta sa pinakamalapit na opisina ng DSWD? Ito yung ilan sa mga requirements. Registered death certificate na pwedeng makuha sa PSA, funeral contract, or permit to transfer. Ilan lamang to sa mga documents na hinihingi nila. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga kompletong detalye. At kapag meron tayong transaction sa gobyerno katulad na sa DSWD, kailangan ng valid ID. Original at Xerox ang dapat. Applicant at nung namatay kung meron man. Kung ipapalakad sa ibang tao o yung tinatawag na representative, magbigay ng authorization letter, valid ID na rin ng representative at nung claimant or applicant. Ang pinakamaganda ay kung sino man yung nag-claim, siya rin yung nakapangalan doon sa funeral contract. Ibig sabihin, kung ikaw yung nag-a-apply ng burial assistance for DSWD, ikaw rin yung nakalagay doon sa mga dokumento sa pagpapalibing. Kung sakali na magkaiba ang applicant at ang pumirma sa funeral contract, maaaring hingin yung ibang option o ibang document katulad ng authorization letter, proof of relationship, or iba pang supporting documents. Pero ito ay nakadepende pa rin sa assessment. Also, sa website din ng DSWD, may pagkakataon na hindi ka mabigyan ng funeral contract, depende na rin sa tradisyon o sa grupo na kinabibilangan mo, katulad ng sa mga Muslim at indigenous people. Kung sakali na hindi makapagbigay ng usual na document, dahil nga sa tradisyon, pwede naman yung ibang document. Ilan sa halimbawa ay certification mula sa imam, certification mula sa tribal chieftain, o indigenous leader, o iba pang document na pwedeng hingin sa inyo during assessment ng DSWD. Ito yung website ng DSWD mismo kung saan nakalagay yung kompletong requirements o yung iba pang pagpipilian just in case na hindi available yung funeral contract. Inaalaw naman nila yung statement of account, certification mula sa barangay na ang pamilya ay gumawa ng kabaong at may utang na kailangan bayaran para sa materialis nun, transfer of quarantine permit kung applicable ito, o promissory note o certificate of balance kung meron pang balanse sa punerarya. Basta lahat ng documents na may kinalaman sa pagpapalibing, mas maganda na meron din kayo nun. Tungkol nga pala sa death certificate, pwede rin yung certification ng alinman sa mga sumusunod. Certification mula sa ospital o doktor, mula sa imam, o yung sa tribal chieftain nga, katulad ng nasabi natin kanina. Mas maganda na i-double check nyo yung website ng DSWD just in case na mag-apply na kayo para mas makita ninyo yung updated o yung latest na requirements. Kapag meron na kayo ng mga requirements, pwede na pumunta sa DSWD office, yung pinakamalapit sa inyo. Pwedeng sa field office, sa CIU, o sa satellite office nila. Makakatulong ang pag-check sa Facebook account, yung official ng DSWD, para malaman yung mga opisina na pwede nyong malapitan. Also, kung kailangan ba ng online appointment o walk-in. Bukod sa official page nila na DSWD, may mga regional offices din na certified naman or legit dito sa Facebook. Ano nga ba yung proseso sa pag-a-apply nito? Kailangan, pag may mga requirements na kayo, pwede na kayong pumunta doon sa opisina. At doon nga sa guard on duty, bibigyan nila kayo ng queue number o yung stub number na tinatawag. Next naman ay pupunta kayo sa CIU office at hintayin na matawag yung numero ninyo. Ito na yung sa screening officer,
And then, step 3 na, pag natawag na nga kayo, magkakaroon na ng interview at assessment. Dito sa interview at assessment, i-review yung mga requirements na dala ninyo. Also, tatanungin din kayo tungkol sa kakayahan niya magbayad, magkano yung ginastos sa funeral, o iba pang mga katanungan na may kinalaman sa pinansyal na sitwasyon ng buong pamilya. Sumunod naman yan ay sa social worker na kung saan magkakaroon sila ng recommendation. Maaaring dito nakapaloob kung magkano ba yung pwedeng mabigay na tulong sa inyo. After ng recommendation, dadaan na ito ng pag-review at approval ng officer in charge doon sa CIU mismo. Kapag na-approve, maghintay na lang ng document o ng assistance na ibibigay sa iyo. Pwedeng in a form of guarantee letter, referral letter, or financial assistance mismo. Sa ngayon, guarantee letter ang pinakamadalas, pero by the time na pinapanood mo tong video na to, possible iba na yung tulong na mabigay nila sa inyo. Next naman ay yung release na ng guarantee letter kung saan nakapaloob yung amount na matutulong sa inyo at yung ibang mga instruction kung paano nga ba ito magagamit para makakuha ng assistance na din. Panghuli ay papapirmahan kayo. Ito yung sa disbursing officer na. Katunayan nakakuha nga kayo ng tulong mula sa DSWD. At yun yung buong proseso sa pag-apply ng burial assistance dito sa DSWD. Tandaan na i-check yung website or Facebook account nila para sa mga latest na details na rin at sa tamang lugar o opisina na dapat puntahan. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check yung mga nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos.